20 pinakamatatandang istruktura na matatagpuan sa iba't ibang panig ng mundo. Sa loob ng maraming dekada, maraming mga istruktura ang unti-unti nang nagbabago sa ating mundo at talaga namang masasabi nating modernized na ito. Ngunit kamakailan lamang ay unti-unti na ring nadidiskubre ang mga sinauna at pinakamatatandang istruktura sa iba't ibang panig ng mundo na tinatayang ginawa pa ang iba rito ng mga sinaunang tao at ang iba naman ay maaari ding dahil sa natural activity ng ating kalikasan. Kaya naman sa video na ito ating aalamin ang 20 pinakamatatandang istruktura na matatagpuan sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman tara simulan na natin. Number 1, the wooden structure in Zambia. Natuklasan sa Zambia ang tinaguriang world's oldest wooden structure na isang kahangahangang istruktura na itinayo ng isang extinct na uri ng tao na tinatawag na Homo naledi. Ang istrukturang ito na may edad na mahigit 476,000 years ay binubuo ng mga magkakadugtong na kahoy na maaaring ginamit bilang tulay, pampatibay ng mga tirahan o sa iba pang praktikal na gamit. Natuklasan ito ng mga scientists sa kalagitnaan ng isang archaeological excavation sa Kalambo Falls na malapit sa pagitan ng Zambia at Tanzania. Samantala, gumamit ang mga scientifico ng radiocarbon dating at iba pang makabagong teknolohiya para matukoy ang edad ng kahoy na nagpatunay na ito ay mas luma kaysa sa anumang iba pang kilalang wooden structure. Ayon sa mga experts, ang pagkakatuklas na ito ay nagbigay liwanag sa antas ng teknolohiya at kakayahan ng mga sinaunang tao sa paggawa ng mga simpleng kagamitan at estruktura noong kanilang panahon. Bukod rito, ang Homo naledi na isang uri na malapit sa Homo sapiens ay naninirahan sa lugar na ito at ipinapakita sa estruktura na ito na may kakayahan silang gamitin ang mga materyales tulad ng kahoy sa iba't ibang paraan para sa kanilang pangangailangan sa araw-araw. Number 2, Tower of Jericho. Ang Tower of Jericho na itinuturing na isa sa mga pinakamatandang estruktura sa mundo ay natagpuan sa sinaunang lungsod ng Jericho na kasalukuyang bahagi ng West Bank. Itinayo ito noong bandang mga 8,000 before Common Era, noong Neolithic Era at binubuo ng mga batong pinagpatong-patong na umaabot sa taas na 8.5 meters. Ang estrukturang ito ay sinasabing itinayo ng sinaunang mga tao na nagtatag ng agricultural community matapos ang Mesolithic Era. Gayunpaman, pinaniniwalaang ang tore ay ginagamit sa mga ceremonial activities o para protektahan ang komunidad mula sa mga pagbaha at sa mga potensyal na pagtatangkang sila ay salakayin. Samantala, natuklasan ng tore noong mga 1950s ni Kathleen Kenyon na isang sikat na archaeologist sa kasaysayan ng Levantine na kung saan isinasagawa niya ang archaeological excavations. Samantala, ayon sa pagsasaliksik, ang tore ay may mga makikita na palatandaan ng maingat na pagkakagawa sa pamamagitan ng mga kamay at ginamitan ng simple ngunit sophisticated na mga materials na kung saan makikita rito ang mataas na level ng kasanayan ng mga gumawa nito. Ang mga sinaunang tao na lumikha ng estrukturang ito ay nauugnay sa kulturang Natufian na nag-evolve mula sa pamumuhay bilang mga nomadic na isang mga hunter-gatherer na naging tinaguriang mga unang magsasaka. Sa kasalukuyan, nananatiling misteryo ang eksaktong dahilan ng pagtatayo ng tore, ngunit nagbibigay ito ng mahalagang patunay ng kakayahan ng mga sinaunang tao sa pagbuo ng ganitong istruktura. Number 3. Karnak Temple Complex. Ang Karnak Temple Complex sa Luxor, Egypt ay isa sa pinakamalaki at pinakamatandang religious place sa buong mundo at itinayo ito ng mga sinaunang Egyptian, partikular ng mga pharaohs ng New Kingdom mula 2055 before Common Era hanggang 100 Anno Domini. Makikita sa loob nito ang malalaking templo, shrine at mga obelisk na nire-represent ng mga ito ang mga Diyos na sina Amun-Ra, Mut at Montu na kung saan sinisimbolo ng mga ito ang kasanayan ng mga Egyptian sa arkitektura at magtakda ng religious rule. Samantala, ang pangunahing templo, ang Great Temple of Amun, na makikita ang kahangahangang paggamit ng mga pilar, lalo na ang hypostyle hall sa loob nito na mayroong 134 pillars na may taas na umaabot hanggang 21 meters. Samantala, naging kilala ang Karnak dahil patuloy itong kinikilala ng mga Egyptian. Kaya naman ito ay patuloy na naging saksi sa kasaysayan mula pa noong sinaunang panahon at sa kasalukuyan ay sinuri ng malaliman ng mga modern archaeologists at Egyptologists tulad ni John Francois Champollion na nag-aral ng mga hieroglyphs noong 19th century. Ang kanilang pag-aaral sa mga engraving and structure sa Karnak
ay nagbigay liwanag sa kung ano ba ang kultura ng sinaunang Egypt. Ang mga taong nagtayo nito ay kabilang sa parehong species ng tao na kilala sa kasalukuyan bilang Homo sapiens at ipinapakita ng Karnak ang lawak ng kanilang kaalaman sa astronomy, religion at architecture na magiging batayan ng Egyptian culture sa mga susunod na henerasyon. Number 4. Kapel Garmon. Ang Kapel Garmon ay isang sinaunang Neolithic burial chamber na matatagpuan malapit sa Conwy, Wales at isa sa mga pinakamatandang estruktura na natuklasan sa Europe. Itinayo ito noong humigit kumulang 3,500 before Common Era pa, na kung saan ang Kapel Garmon ay binubuo ng tatlong pangunahing silid na may rectangular and rounded areas na inukit gamit ang mga malalaking bato at nilagyan ng mga maliliit na bato upang protektahan ang mga bangkay ng mga sinaunang tao. Samantala, natuklasan ng mga archaeologists ang Kapel Garmon noong 19th century kung saan pinangunahan nila ang mga paghuhukay upang maunawaan ang kultura at ritual ng mga Neolithic na tao sa rehiyon. Bukod rito, sa ilalim ng mga bato, natagpuan ng mga kalansay, mga kagamitang gawa sa bato at mga piraso ng palayok na kung saan makikita kung paano ang kanilang pamumuhay at mga kaugalian sa paglilibing. Samantala, pinaniniwalaang ang mga unang tao sa rehiyon ang nagtayo ng Kapel Garmon gamit ang teknolohiya at kaalaman sa engineering noong panahon ng Neolithic at isinagawa nila ang proyekto sa pamamagitan ng sama-samang lakas at ritual na paghahanda. Bukod rito, ang estrukturang ito ay nagpapakita ng malalim na pananampalataya ng sinaunang mga tao sa kabilang buhay. At ang natuklasan dito ay nagbigay ng impormasyon sa atin kung paano ang pamumuhay ng unang sibilisasyon sa Europe at kung paano ang kanilang pananampalataya sa mga ritual ng paglilibing. Number 5. The Ellora Caves and the Kailasa Temple. Ang Ellora Caves, particular ang Kailasa Temple, ay isang kamangha-manghang ancient rock cut complex na matatagpuan sa Maharashtra, India, na kilala sa efficiency and accuracy ng arkitektura nito. Samantala, ang Kailasa Temple sa Ellora ay inukit mula sa iisang bloke ng basalt na bato. Gamit lamang ang mga sinaunang kasangkapan at teknik na ginamit ng mga Indian artisans noong 8th century Common Era sa ilalim ng patronage ng Rashtrakuta Dynasty. Ang templo ay nag-feature ng detailed carvings na kung saan makikita ang Hindu mythology, partikular sa Diyos na si Shiva, at tinatayang inukit ito mula sa ibabaw hanggang pababa na. Ayon sa mga ulat ay maraming oras at labor ang ginugol dahil umabot ito ng halos 18,000 cubic meters ng bato. Natuklasan at nasuri ng mga modernong archaeologists ang mga teknik sa paggawa nito sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga pico mark at iba pang kasangkapan, at kinilala nila ang templo dahil ito ay kakaibang arkitektura dahil sa lalim ng kaalaman sa pag-ukit at spatial geometry. Ang natuklasan na ito ay nagpapakita ng talino ng mga advanced na civilization ng sinaunang India. Number 6. Yangshan Quarry. Ang Yangshan Quarry ay isang sinaunang quarry na matatagpuan sa Nanjing, China at kilala na pinakamalaking inukit na bato sa mundo na iniwang hindi natapos ng mga ancient Chinese. Ang site na ito ay itinuturing na gawa ng sinaunang Chinese civilization noong Ming Dynasty, partikular na sa ilalim ng utos ni Emperor Yongle noong 15th century Common Era. Samantala, layunin ng proyekto ay gumawa ng isang colossal stela o batong monumento para sa libingan ng kanyang ama. Ngunit hindi ito natapos dahil sa bigat ng bato na may timbang na humigit kumulang 16,250 tons na nagdulot ng mga technical and logistical challenges. Samantala, natuklasan at pinag-aralan ng mga archaeologists ang quarry sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga pico marks at mga kasangkapang ginamit sa pagbibiyak ng bato. At nakita nila ang lawak ng kaalaman ng mga ancient engineering workers. Ang Yangshan Quarry ay mahalaga sa kasaysayan ng mga Chinese dahil dito nakita nila ang kakayahan ng mga ancient Chinese noong panahong yon. Number 7. Kaimanawa Wall. Ang Kaimanawa Wall ay isang kontrobersyal na istruktura na matatagpuan sa Kaimanawa Range sa New Zealand. Matagal nang mayroong malalim na interes ang mga tao tungkol sa misteryosong pader na ito na binubuo ng large flats at halos perfectly matching na bloke ng bato. Ang mga naniniwala sa alternative history ay sinasabi na ang Kaimanawa Wall ay gawa ng isang sinauna at ngayon ay extinct na uri ng tao na posibleng mas matanda pa sa mga kasalukuyang kilalang ancient na tao.
Subalit ang mga scientists at archaeologists ay nagbigay ng mas conservative view at ayon sa kanila, ito raw ay maaaring natural na geological formation o ignimbrite na isang uri ng bato na likas na nabubuo sa patag na lugar lalo na kung mataas ang temperatura mula sa volcanic activity. Gayunpaman ang debate sa pagitan ng mga teorya na ito tungkol sa mga posibleng nagtayo nito ay nananatiling pinagtatalunan. Number 8, Lion Rock. Ang Lion Rock o Sigiriya sa Sri Lanka ay isang sinaunang kuta at palasyo na itinayo noong 5th century Common Era ng mga sinaunang Sri Lankan sa panahon ni Haring Kashyapa. Samantala ito ay isang kilalang UNESCO World Heritage Site dahil sa natatanging arkitektura at kamanghamanghang disenyo nito. Inukit ang kuta sa tuktok ng isang napakataas na batong bundok at tinawag na Lion Rock dahil sa higanteng inukit na leon sa entrance nito. Samantala makikita sa Sigiriya ang mga natitirang fresko at sinaunang irrigation system na nagpapakita ng mataas na antas na kaalaman at mga kagamitan ng mga tao noon. Gayunpaman natuklasan lamang ang Sigiriya noong 19th century nang magsagawa ng mga ekspedisyon ang mga British archaeologists sa Sri Lanka. Ang mga pag-aaral sa site kabilang ang mga pagsusuri sa mga marka ng mga kagamitan noon at sa layout ng lugar ay sinasabi na ang istrukturang ito ay likha ng mga sinaunang Sri Lankan. Ang Sigiriya ay sumasalamin sa kasanayan at kaalaman ng mga sinaunang tao sa Sri Lanka sa larangan ng arkitektura. Number 9, Baalbek Temple. Ang Baalbek Temple sa Lebanon ay kilala sa mga naglalakihang bato o megaliths na bumubuo sa pundasyon nito, partikular na sa templo ni Jupiter. Itinayo ito noong panahon ng Roman Empire. Ang mga advanced stone blocks sa Baalbek ay ilan lamang sa pinakamabibigat na ginamit sa kasaysayan, kabilang ang Stone of the Pregnant Woman na tinatayang may timbang na 1,000 tons. Samantala, ang mga batong ito ay nagpapakita ng kahusayan ng mga ancient Roman engineers sa larangan ng konstruksyon. Ang site ay natuklasan ng mga modern archaeologists sa pamamagitan ng mga pag-aaral at pagsusuri sa rehiyon, kung saan natuklasan ang mga marka ng kasangkapan at mga pamamaraan ng pagtransport ng mga napakalalaking bato gamit ang sinaunang teknolohiya. Ayon sa mga eksperto, ang mga Romano ang may kakayahan at kaalaman upang malikha ang ganitong mga istruktura. Bagamat may ilang teorya na may naunang sibilisasyong naglatag ng pundasyon bago pa man dumating ang mga Romano, ang Baalbek ay isa sa mga makasaysayang istruktura na nagpapakita ng advanced engineering. Number 10, Longyu Caves. Ang Longyu Cave sa Zhejiang, China ay isang kamanghamanghang mga underground cave na inukit ng tao na natuklasan noong 1992 na tinatayang ginawa mahigit 2,000 years na ang nakakalipas mula noong panahon ng Qin o Han Dynasty. Samantala, makikita sa Longyu Caves ang napakadetalyadong mga ukit sa pader at napakalinis na mga lines and corners na nagpapakita ng advanced na technique sa pagmimina at konstruksyon na hindi lubos na nauunawaan ng mga modern scientists. Samantala, halos 24 caves ang natagpuan sa lugar na ito at ang bawat isa ay may taas na humigit kumulang 30 meters at dinisenyo ito ng mga symmetries at organized marks sa pader na tila mekanikal ang engraving. Ang pagkakatuklas sa Longyu ay nagsimula noong may mga lokal na residente na nagdesisyon na magtapon ng tubig sa isang pond at sinabi niyang walang katapusan ang lalim nito at sa kanyang pagtataka, natuklasan niya ang isa sa mga cave at sinundan ito ng mga archaeological survey at excavations na kung saan nakita nila ang kahangahangang teknik at hirap ng pagkakagawa sa mga caves at gamit lamang ang mga simpleng kasangkapang bato at ang kanilang kamay. Number 11, Dolmens. Ang mga dolmen ay sinaunang megalithic na mga libingang estruktura na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Europe tulad ng France, Ireland at Spain pati na rin sa Asia, partikular sa Japan at Korea. Ang mga dolmen ay karaniwang binubuo ng malalaking patag na batong nakapatong sa dalawa o higit pang bato upang makabuo ng isang kwarto o silid at ginagamit bilang libingan noong Neolithic at Bronze Age mga 5,000 before Common Era o higit pa. Samantala, ang mga ito ay likha ng mga sinaunang Homo sapiens na may kasanayan sa arkitektura at konstruksyon. Natuklasan ang mga dolmen sa pamamagitan ng iba't ibang archaeological expeditions at excavation projects at pinaniniwalaang nagsilbi itong mga sagradong lugar o libingan ng mga ancient civilizations.
Sa Europe, ang mga dolmen ay kadalasang parte ng mga ceremonial landscape, samantalang sa Japan, partikular sa rehiyon ng Kansai, ang mga dolmen na natagpuan dito ay may nakitang mga artifact na nagpapakita ng ugnayan ng kultura ng Korea at China. Ang mga dolmen ay mahalaga sa kasaysayan ng tao dahil ito ay nagbibigay ng kaalaman ukol sa paniniwala, sining at pamumuhay ng mga sinaunang tao sa iba't ibang rehiyon. Number 12. The Underwater City in Japan. Ang underwater city ng Yonaguni sa baybayin ng Okinawa, Japan ay isang kontrobersyal na stone structure na natagpuan noong 1986 ng Japanese diver na si Kihachiro Aratake. Ang lugar ay naglalaman ng mga malalaking baitang ng hagdan, may terraces at may flat na ibabaw na tila mga platform na nagbigay daan sa mga teorya kung ito ba ay isang gawa ng tao o natural na formation. Samantala, tinatawag na Yonaguni Monument. Ang estruktura at tinatayang may edad ito na 10,000 years na mas matanda pa sa mga kilalang ancient civilization. Gayunpaman, ayon sa mga archaeologists and geologists, maaaring bahagi ito ng isang sinaunang pamayanan na nalunod sa dagat dulot ng pagtaas ng tubig sa pagtatapos ng huling Ice Age. Samantala, ang mga pagsusuring ginawa rito ay ginamitan ng sonar scanning at diving expeditions at makikita rito ang perpektong mga anggulo at mga markang tila inukit ngunit nananatiling pinagtatalunan ng pinagmulan nito. Bukod rito, ipinapakita ng Yonaguni Monument ang posibilidad ng mataas na antas ng pag-unlad ng mga sinaunang pamayanan. Number 13. The Lion Gate. Ang Lion Gate sa Mycenae, Greece ay isang monumental entrance sa sinaunang lungsod ng Mycenae. Itinayo ito noong 1250 before Common Era sa panahon ng Mycenaean Civilization. Ang Lion Gate ay kilala bilang pinakalumang monumental sculpture sa Europe at may feature ito na dalawang rebulto ng leon na nakaukit sa itaas ng pintuan na isang simbolo ng kapangyarihan at proteksyon ng lungsod. Ang gate ay binuo gamit ang malalaking bloke ng bato sa estilong Cyclopean masonry na pinaniniwala ang kayang buhatin lamang ng mga higante dahil sa kanilang laki at bigat. Samantala, natuklasan ito noong 19th century ni Heinrich Schliemann, ang German archaeologist na nag-explore sa lugar at napatunayan niya ang pagkakaroon ng isang advanced na Mycenaean civilization bago pa ang mga kilalang sibilisasyon sa Greece. Sa pamamagitan ng mga excavation at pagsusuri sa arkitektura, nalaman ng mga scientist ang tungkol sa mataas na level ng kakayahan sa engineering ng mga Mycenaean at nakita rin kung ano ang kanilang paniniwala at kultura. Number 14. Colosseum. Ang Colosseum or Flavian Amphitheater ay isa sa pinakamatanda at pinakakilalang istruktura sa mundo na itinayo noong 70 to 80 Anno Domini sa ilalim ng pamumuno ni Emperor Vespasian ng Flavian Dynasty. Isa itong napakalaking arena na may capacity na humigit kumulang 50,000 to 80,000 na tao. At itinayo ito para sa mga gladiator games, pampublikong libangan at iba't ibang malakihang palabas. Si Emperor Vespasian ang nagpasimula ng proyekto upang ibalik ang moral at kumpiyansa ng mga Romano matapos ang brutal na panunungkulan ni Emperor Nero. Ang layunin niya ay upang mabigyan ng regalo ang mga mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng grand entertainment venue at gawing simbolo ng kapangyarihan at kultura ng Rome. Samantala, natapos lamang gawin ang Colosseum sa ilalim na ng pamumuno ng kanyang anak na si Titus at ipinagpatuloy nito ang pagsasagawa ng malalaking mga laban, gaya ng laban ng mga mababangis na hayop. Bukod rito, noong 217 Common Era, isang malaking sunog na dulot ng kidlat ang sumira sa itaas na bahagi ng arena at ilang dekada ang lumipas bago ito muling magamit. Bukod dito, ang mga malalakas na lindol noong 443 at 1349 Common Era ay nagdulot ng pagbagsak ng ilang bahagi ng mga dingding at arko na nagpahina sa kabuuan ng istruktura. Samantala, natuklasan ng mga archaeologist and historian ang yaman ng kasaysayan ng Colosseum sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga artifact, mga inscription at mga kamanghamanghang disenyo nito. Ang Colosseum ay sumisimbolo hindi lang sa kasaysayan ng Rome, kundi pati na rin sa kagalingan sa arkitektura at engineering ng sinaunang sibilisasyon. Number 15. Mayan Ruins of Palenque. Ang Mayan Ruins of Palenque ay isang kamanghamanghang ruins ng ancient Maya civilization na matatagpuan sa kasalukuyang Chiapas, Mexico. Itinatag ito ng mga sinaunang Maya noong panahon ng late classic period, mga 600 to 900 Anno Domini.
Ang palengke ay kilala dahil sa mahusay na pagkakagawa nito, mga kakaibang sculptures at mga artistic carvings na sumasalamin sa kanilang mayamang kultura at paniniwala. Ipinapakita ng lugar ang mga buildings na may mahusay na details tulad ng Temple of Inscriptions na naglalaman ng libingan ni King Pakal na sikat sa kasaysayan ng Maya. Samantala na diskubre ang mga bangkay nito ng mga Europeans noong 18th century, ngunit masusing isinailalim lamang sa archaeological exploration noong 20th century ng mga archaeologists na sina Alberto Ruz Luillier at ng kanyang mga kasamahan. Gumamit sila ng modernong teknolohiya sa paghuhukay na nagbigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa pamumuhay ng mga Maya. Bagamat hindi na umiiral ang mga sinaunang Maya bilang isang nagsasariling kabihasnan, ang kanilang mga descendants naman sa rehiyon ay nagpapatuloy sa kanilang ilang mga tradisyong pangkultura. Ang pagkakatuklas sa palengke ay nagbigay ng mahalagang impormasyon sa kasaysayan at teknolohiyang taglay ng mga Maya sa paggawa ng matitibay at intricately designed na mga gusali sa gitna ng kagubatan. Number 16, Machu Picchu. Ang Machu Picchu na kilala bilang Lost City of the Incas ay isa sa pinakasikat at makasaysayang estruktura sa mundo na itinayo ng Ancient Inca Civilization noong 15th century. Matatagpuan ito sa matataas na bundok ng Andes sa Peru na may taas na halos 2,430 meters at pinaniniwalaang itinayo ito ni Emperor Pachacuti bilang isang retreat o seremonyal na lugar. Samantala ang structure ng Machu Picchu ay kinabibilangan ng mga templong bato, mga terraces para sa agrikultura at mga tirahan na lahat ay ginawa mula sa mga batong ikinabit gamit ang pamamaraan ng ashlar o ang pagtatabas ng bato upang magkadikit ito ng walang pandikit o mortar na isang patunay sa kasanayan ng mga Inca sa engineering. Ang lungsod na ito ay natuklasan muli noong 1911 ni Hiram Bingham na isang Amerikanong archaeologist na pinangunahan ng mga paghuhukay matapos ipakita ng mga lokal ang kinaroroonan nito. Sa paglipas ng panahon, ang mga Inca ay nawalan ng kontrol dahil sa pagdating ng mga Spanish at unti-unti itong iniwan hanggang sa malimutan. Ang mga Inca ay bumuo ng isa sa pinakamaimpluwensyang sinaunang sibilisasyon sa South America. Kaya naman ang Machu Picchu ngayon ay simbolo ng kanilang mataas na level ng kanilang kasanayan sa arkitektura at pagpaplano sa isang mahirap na geographical na lugar. Number 17, Megalithic Marvels of Pumapungku and Tiwanaku. Ang Pumapungku at Tiwanaku ay mga kamanghamanghang megalithic site sa Bolivia na itinuturing na bahagi ng pinakalumang estruktura sa mundo at kabilang sa mga misteryosong konstruksyon ng Ancient Tiwanaku Civilization. Unang Tiwanaku ay nag-iwan ng pamana at mga estrukturang nagpapakita ng kanilang kaalaman sa astronomiya at engineering. Number 18, Abu Simbel Temple. Ang Abu Simbel ay isang kahanga-hangang templo sa Nubia, Egypt na itinayo noong 13th century before Common Era sa utos ni Pharaoh Ramses II bilang isang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan at debosyon sa mga Diyos, lalo na kay Rahorakti at kay Hathor. Ang pangunahing istruktura ay binubuo ng dalawang templong inukit sa bundok. Ang una ay ang mas malaking templo na may 4 na higanting estatwa ni Ramses sa harapan. At ang mas maliit na templo naman ay nakatuon kay Nefertari, ang kanyang reyna. Samantala natuklasan ang Abu Simbel noong 1813 ng Swiss explorer na si Johann Ludwig Burckhardt. Ngunit hindi pa ito lubusang nahukay hanggang sa nahukay itong muli sa pagdating ng Italian explorer na si Giovanni Belzoni noong 1817. Noong panahon ng 60s iniligtas ang templo mula sa pagkalubog dahil sa pagtatayo ng Aswan High Dam sa pamamagitan ng isang masusing paglilipat na pinangunahan ng UNESCO na kung saan hinati ang mga bato at muling itinayo sa mas mataas na lugar. Samantala ang sinaunang mga Egyptian sa pamamagitan ng Abu Simbel ay ipinakita nila ang kanilang malalim na kaalaman sa arkitektura at astronomiya, lalo na ang pagkakahanay nito sa araw tuwing equinox na kung saan tumatama ang liwanag sa pinakaloob na santuwaryo. Ang Abu Simbel ngayon ay isang simbolo ng kahusayan at advanced na teknolohiyang umunlad sa Egypt ng higit sa 3,200 years na ang nakalipas. Number 19, Nap of Hawar. Ang Nap of Hawar na isang sinaunang Neolithic farmstead na matatagpuan sa Papa Westray sa Orkney Islands, Scotland ay itinuturing na isa sa pinakamatandang stone building sa Europe na itinayo noong mga 3,700 before Common Era pa. Ang strukturang ito ay kinabibilangan ng dalawang magkakonektang bato na mga bahay
na may ilang floors, may mga pader at may mga kasangkapang inukit mula sa bato na nagpapakita ng advanced na kasanayan ng mga sinaunang tao sa pagtatayo ng matitibay na tahanan. Nadiskubre ang Knap of Howard noong 1930s nang matanggal ng bagyo ang ilang lupa na humarang dito, kaya't nakita ang ilang mga piraso ng estruktura. Samantala, ang masusing paghuhukay ay isinagawa noong 1970s ng mga archaeologist na sina Anna Ricci at ng kanyang koponan na nakahanap ng mga kasangkapang gawa sa buto at bato, pati na rin ng mga palayok na nagpapatunay sa kasanayan sa agrikultura at pangingisda ng mga sinaunang residente nito. Samantala, ang mga nanirahan dito ay bahagi ng isang Neolithic na kultura na nag-evolve at nag-integrate sa kasunod na mga pamayanan. Ang Knap of Howard ay isang mahalagang piraso ng kasaysayan na nagbibigay liwanag sa pang-araw-araw na pamumuhay ng sinaunang tao na nagpapakita ng kanilang kaalaman sa agrikultura, konstruksyon at ang kanilang pag-a-adapt sa matinding klima ng Orkney Islands. Number 20. Çatalhöyük Neolithic Site. Ang Çatalhöyük na isang Neolithic site sa Konya Plain, Turkey ay isa sa pinakamatandang urban settlement sa mundo na nabuo noong mga 7,500 before Common Era pa. Samantala makikita ang kakaibang disenyo nito dahil ang mga tahanan ay walang pintuan sa labas at ang mga bubong ang nagbigay daan sa mga tao upang makapasok at makalabas na nagpapakita ng kakaibang arkitekturang sumasalamin sa kaligtasan at kooperasyon sa komunidad. Sa mga bahay, natuklasan din ang sining ng mga murals, sculptures at mga altar na nagpapakita ng pananampalataya ng mga sinaunang tao sa kalikasan at espiritu. Ang Çatalhöyük ay unang nadiskubre noong 1958 ng British archaeologist na si James Melaart at patuloy na isinailalim sa masusing paghuhukay ng iba pang mga archaeologist groups. Kabilang dito ang proyekto ni Ian Hodder noong mga 90s. Gamit ang mga advanced na teknolohiya sa pag-aaral ng mga artifact at ecofact na nakita niya sa lugar. Ang mga natagpuang gamit tulad ng mga buto, palayok at mga kasangkapang gawa sa bato ay nagpatunay ng kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng agrikultura at ang pagkakaroon ng hayop ng mga sinaunang residente nito na nagpapakita ng isang maunlad ngunit komplikadong pamayanan. Samantala, ang kanilang innovation sa urbanization at agrikultura ay nagbigay pundasyon sa modernong sibilisasyon. Kaya naman ang Çatalhöyük ay naging simbolo ng pagsisimula ng sedentary na pamumuhay at pag-unlad ng Neolithic culture.